complementing. They are complementing each other sa iya nga pagsulat nini. Now let's read our passage in James chapter 2 verse 14 to 19. The word of the Lord says, "What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but does not have work? Can such faith save him? If a brother or sister is without clothes and lack daily food, and one of you says to them, 'Go in peace, stay warm, and be well fed,' but you don't give them what the body needs, what good is it? In the same way, faith, if it doesn't have works, is dead by itself. But someone will say, 'You have faith, I have works. Show me your faith without works, and I will show you faith by my works.' You believe that God is one. Good. Even the demons believe, and they shudder." Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong magampo sa kita. Amahan namo nga langit nun, Ginoo. Salamat, Ginoo, karon nga buntag sa panahon nga kami, Ginoo, makapamanandong sa mga pulong. Ginoo, kami, Ginoo, naga-acknowledge gid, Ginoo, nga kung wala, Ginoo, ang ministeryo sa Banal na Espiritu sa matag isa namo nga kinabuhi, dili ginamo, Ginoo, sabtan ang imo nga pulong. Busa, Ginoo, nagaampo kami nga pinaagi sa ministeryo sa Banal na Espiritu, magatandog sa mga kasing-kasing o panghunahuna, maghatag og pagsabot sa imo nga pulong. Nga hinaot nga kani sa pagtuon sa imo nga pulong, amo kani, Ginoo, may kinabuhi, magagiya sa paglakaw namo nga mga Kristohanon. Itago mo ako, Ginoo, sa imo nga cross, para ikaw, Ginoo, ang makita, dili, Ginoo, ako, ug dili, Ginoo, tawhanon nga mga kaalam among makutlo karon kundi ang mga langit nun nga mga kaalam nga ikaw ang mahimaya ug mabayaw. Kini mong ginatugyan, ginapasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Now karon nga buntag, ato ang pagatagaan sa panahon sa pagtan-aw karon, and that is walking in faith. Walk in faith. Nga sa matag isa ka nato kita gid ginagingon nga ako, no, anay pagsalig sa Ginoo. Ako nagasalig sa Ginoo, ako anak sa Ginoo. Ug importante nindot ka na. But importante po nga dili lang po taman kita nagapadayag nga ako kaila sa Ginoo, ako iya nga anak. But kinahanglan nato ilakaw ka na. Ikinabuhi ka na sa ato ang giingon nga nagatuo kita nga anak kita sa Ginoo. Now this morning ato ang tan-awon karon ang mga klase-klase nga pagtuo nga gipakita diri ni Pastor James. So we makita nato na upat day ka klase nga pagtuo diri nga passage nga atong pagatun-an karon nga buntag. Magadiretso kita sa pagtan-aw karon. Una nga klase sa pagtuo ginatawag diha ni James ang klase nga pagtuo ang worthless faith. Walay bili nga pagsalig. So, sugod pa lang, naitulo ka mga pangutana nga nag-set up sa entire nga discussion diri ni James. Naghatag siya mga pangutana. Una, nga pangutana ni ingon siya, what good is it, my brother and sister, if someone claims to have faith but does not have work? No? Sa iya nga buman niya naghisgot, mahitungod sa ato nga pagtuo di sa Ginoo nga mga essential nato sa pagtuo nato nga kita nga mga anak sa Ginoo, dapat magtuman kita sa unsay giingon sa Ginoo. Nga kita kung nagdeklara kita nga anak sa Ginoo, dapat atong pagatumanon. Kay ingon siya, unsa may bili mga igsuon kung ang isa ka tawo nag-ingon siya nga ako anak sa Ginoo, pero wala man nagakita. Kaduhan niya ang pangutana, ang iya ba nga pagsalig makaluwas? Makaluwas ba kana iya nga pagsalig? Ug ang ikatulo niya nga pangutana is that if a brother or sister is without clothes or lack daily food, and one of you says to them, "Go in peace, stay warm, and be well fed," but you didn't give them what the body needs, what good is it? Unsa may bili? Nga nakakita ka sa kinahanglanon sa imo nga
igsuon, pero wala ka take action. Now, kani ang mga tulo ka pangangutana are rhetorical, and they have an obvious answer. Na yung mga tubag ni ana, di ba? Kung usahay ko na yung mga kuwan sa itong mga anak, ato ang pagabuhat kita og rhetorical question. Or when somebody nagabuhat kita, nagastorya kita, and we have this rhetorical question. So, these are examples nga gipakita diri of worthless faith. Walay bili nga pagsalig. Kay ang pagtuo will indeed be unable to save anyone. No? Faith that will indeed be unable to save anyone. James is continuing sa iyang nga tema sa pagsulat nira sa book of James is that claiming to have faith is not enough. Ug mo ni diri nga daghan nga mga pangutana nga unsa lugar ang atong pugwan ang pagsalig dili gid ato kanang pagatubagon unya no wala ko kuan diri, don't misinterpret me yet no sa ako nga mga statement diri. So we must really have no genuine faith. So una nag-ingon si James, if someone claims to have faith, you see, faith alone is indeed enough to be made right with God, but only if it's genuine faith. Genuine faith that is demonstrated by our good works. Now, si Apostle Paul, nag-ingon sad siya, di ba? Kaya nag-ingon nila, faith alone is indeed enough. Tinuod, di ba? Sayop ba na? Dili, tinuod na. But only if it's a genuine faith. Genuine faith that is demonstrated by our good works. Ingon ni Apostle Paul in Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for you are saved by grace through faith, and that is not from yourself. Dili sa tong kaugalingon, dili sa tong buhat. It is God's gift, not of works, so that wala gid tayo makaipanginambog. No one could boast. And that is very clear. Now, si James is correct, and also si Paul is correct. Now, naisa ka commentary, si Vernon McGee, ingon ni Vernon McGee, Paul and James did not stand face to face, fighting against each other, but they stand back to back, fighting opposing foes. No? Nga wala sila tinubaga sila ang galalis, sila duha. Wala si James o Paul, wala sila nagalalis. Wala sila nag-away, but they are fighting against any opposition nga tinalikdanay sila ug Paul, ikaw di bahala, ako diri bahala pikas. And they are of the same no nga ilaha nga gina-address nila kay ngano man kung atong pagalantahon si Apostle Paul iyang gi-address sa iya nga pagsulat diri sa Ephesians, he was addressing to those who think that they can earn God's favor by carrying out good works. Mao na ang ginaingon dira nga katong mga tao nga nagaingon sila, yes, okay ra. Kay buutan man ko. And Ginoo na bahala pag abot dito sa langit, makita niya tanan nako nga mga ayong buhat. Nagasimba ako Wednesday, Sunday, and Sunday sa gabi. And for sure, dawaton gid ko sa Ginoo kay buutan kay ko. Wala man ko gatikas, hatag pa ko sa kong offering. And si Apostle Paul, ingon niya, we are saved by grace through faith. That it is not of our works. Mo nang gina-address ni Apostle Pablo. Now si James, on the other hand, he was addressing those who think that they can follow God without living changed life that are demonstrated by good works. Mo na si James, nag-ingon siya nga, dili pwede na igsuon. Nga humana ka naluwas mo, ingon na lang ka, okay, palangit na bitaw ko, okay na. Bahalag unsa ang klase nga kinabuhi akong ilakaw as long ako palangit na. Mao nang ginaingon ni James dira. Wala siya nag-contradict sa giingon ni Apostle Pablo. He agrees with that. But James is addressing nga gato mga nagaingon nga sila anak sa Ginoo, okay na. As long nga palangit na bitaw ko, okay na ni.
Di na ko mangalagad sa Ginoo. Ako nang pagabuhaton, unsa akong gusto buhaton, total palangit naman ko. And I pity to those people who think that way. Nga di na sila magpagamit sa Ginoo kay total langit na bitaw gyapon. Makadawat na bitaw gyapon. Makasulod lang ko sa langit, okay na. Bahala na mga crowns diha. Munang gina-address diri ni Pastor James. Now, kung atong kaning inani nga kwan ba, ang pag-ingon ni James is just like mura bitaw ingon ka nga, ang isa ka basketball player doesn't make to be a member of the university, ang isa lugar ka basketball player di na kinahanglanon nga magkuan gyud siya sa university nga basketball team. But you cannot be a member, dili ka pwede nga mahimo ka nga membro sa university without being a basketball player. Diba? Kaya daghan man sa itong mga basketball player dili. Pero dili nga pwede, dili sa nga basketball player ko kay member gid ko sa university, dili. Now, ingon siya James diri that good works does not make you a Christian. However, James is saying that you cannot be a genuine believer without a changed life. Wala sa nag-ingon si James dere that this work will replace your faith. No? Kay tungod kay buutan ka, okay na dili na kinahanglan imong pagsalig diha sa Ginoo. Kay buutan man ka, maayo man ka. No. Ang ato nga binuhatan dili siya substitute sa ato nga relasyon diha sa Ginoo. Ang ato nga mga maayo nga binuhatan, they are not result nga magahatag kita nga naana kitay ticket sa langit. We always emphasize that. But our works is the result of our faith. They are the evidence of true faith. Because the word of the Lord reminds us that we are saved by grace through faith. It is by God's grace alone through faith. So real faith, not words, but faith. So there is a demand for genuine action, genuine good works, and genuine godly living. So, profess faith is not enough. Real faith is what is needed. No? So, dili nga tungod kay ang ato nga gina-profess nga ako maayo. No. A genuine, importante gin ato ang tinuod nga pagsalig sa Ginoo. Wala nagaingon si James diri nga dapat dugangan nimo. No. Profess faith is not enough. Real faith is what is needed. Now, ato ang pag-aatuan lakto diretso ang mga verses that only, and only discuss the meaning of James' discussion of faith and works. So, ato ang tanahon, the actual example nga gihatag ni James diri. Now, notice ang word diri nga gigamit, nga giingon ni James, that is faith in words only. No? It is not only kaning ang ato abitong nagaingon kita na ako'y pagsalig, pero wala nato ginabuhat. Dili siya makatabang sa mga tao nga nanginahanglanon. Or nagaingon kita na ako member ko da sa Bethel. Di ako nakita, baka di na di kay ka-church sa Kwano? Sa Bethel Baptist Church. Pero ang iyang kinabuhi, wala man nagakita sa iyang kinabuhi.
Unsa ang grasya sa Ginoo nga gibuhat sa iyang kinabuhi. Ug tungod ni ana, dili siya nakatabang sa mga tao nga nanginanglanon sa suga sa Dios, nanginanglanon sa grasya sa Dios. It is also unhelpful to the person who is claiming that faith as their own. Busa nangutana si James, can such faith save him? Again, the implied answer is no. Unless faith for everyone involved. Just to say that faith does not make you right with God. Pretending does nothing to help you in the eyes of God. Diba? To pretend nga ikaw na ipagsalig, dili ka mahimo nga sakto sa Ginoo. Nga nagapretend ako, ato ko sa simbahan kay, no. Parang ingon nga ako, luwas sa Ginoo, dili ka na makahatag atog kaluwasan. Kinahanglan nga anak kita'y tinuod nga relasyon di sa Ginoo. That faith kana nga genuine nga relationship nato sa Ginoo, nagabag-o ka nato, nagahatag ka nato compassion sa mga tao nga wala na kaila di sa Ginoo. Kana siya nga pagsalig nagalid ka nato to a deeper walk with God and committed love for the church. And a sacrificial love for others. Mo ka na ang magalid ka nato kung kita gyud na ay tinuod nga relasyon sa Ginoo, dili magapabilin ka nato nga wala kitay bili, wala kita nagahatag og pagtagad sa mga tao nga wala na kaila sa Ginoo. Wala kita nagahatag pagtagad sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. I'm not saying dili kita luwas kung wala kita nagana. But I believe one of it, as the psalmist says, nga kung ako na ako'y sala, the more that ako nagapalayo ako sa Ginoo. But yun ako igsuon, no? Kani ato ang pagsalig sa Ginoo, atong intimacy nato di sa Ginoo, that would change us. Anay pagbago. Dili nga murag maorag gyapon nga klaseng kinabuhi katong sa tao kinabuhi. Nakaingon ka nga nakay relasyon sa Ginoo pero yung kinabuhi murag gyapon ang kinabuhi nga klase sa imong paglakaw sa mga tao nga wala nakaila sa Ginoo. Genuine faith in the Lord Jesus Christ. Tinuoray ba? Ana ka ba'y compassion sa imong kauban nga kainom? Kainom pa gyud ba? Unbeliever uban mo kainom Kristo nakay compassion na ako compassion na pastor uban na nako siya yang kabugaton uban mi giinom kay basi day ako madala siya sa Ginoo. Ang ato ang pagsalig di sa Ginoo would lead us in a deeper walk with God. Love for God and committed love for the church. Dili nato pagagubaon natong mga kaigsuonan. Usahay atong love pa, most love pa nato atong trabaho or love pa nato atong organization. Pag naagali sa organization na ay mga gatherings, present ta dito. Pero ang buluhaton sa simbahan murag okay ra na. Okay ra di ta ma-involve. Nanabito to sila. Faith without works is no good. We must understand this. Kita mga igsuon, dapat kita nga mga anak sa Ginoo. Kita nagdeklara nga mga anak sa Dios. Ana ang pagbago, ana ang desire sa pagdaog sa kalag.
Kung kakahadlok ka o di ka kabalo, feel free to join our evangelism training. Feel free to ask us, Pastor, how? Na ako'y gusto sharean. Teach me how. We are willing to teach you. We are willing to guide you. Just make yourself available, faithful, and teachable, so that we will teach you and show you how. The next, the kind of faith, not only worthless faith, but it's called dead faith. Dead faith. In verse 17 it says, in the same way, faith, if it does not have works, it is dead by itself. In the same way. In the same way. That is just worthless as to wish someone will but no effort to help a person. Nag-ingon ka, luoy kay to, namatay. Ako kauban namatay. Aka to siya padulong. Sa pila nimo katuig na uban nimo sa opisina, do you have the courage to tell them who Jesus Christ is? Nakadir ba kag ingon? Sa pila ninyo sa pag-uban ninyo, gipakita ba nimo kung kinsa ang Ginoo? Diba? Na-exhibit ba nimo kung unsa ang naay Kristo sa kinabuhi? Murag gyapon ni nagadugang sa worthlessness of faith, dead faith. Murag gyapon kung nakay washing machine, kung daot ang washing machine, gibutang na nimo mga labunon, imong gion, pero daot man, unsa may itabo, wala gyapon. It's dead. Wala gibili. It's junk. No, say kita mga Pilipino, gusto kita bisan katong wala nagali gagana, napagi dito, gibutang pag nato dito, na usay ulanan na puno na og mga tubig, gipangkuan na ng mga lamok, wala naman tibili. Mao gyapon na dira, no? It's worthless, it's dead faith. Wala na naman na ihanga, di na siya mag-function. And that is why nagaingon siya that dead faith is not really faith. Faith without work is dead. James, no, gina-point out there ni James is that let's forget about dead faith being useful to those in need or to the possessor of faith. It's good for nothing. It's dead. Useless. No, Pastor, I thought we are saved by grace alone. Yes. Amen to that. We are saved by grace and by faith alone in the Lord Jesus Christ, by faith alone in Christ alone, for the glory of God alone. We are saved by faith alone. But our faith will not stand alone. Makita gyud dapat naagi ang pagbago. I don't know kung sa kualang yapon ba, kung pag-aila nato sa Ginoo, kaila ka kung kinsa ang atong Ginoo sa atong kinabuhi, ngano man ganahan ka pasakitan nato ang Ginoo, nga hatagan naman kag bag-o nimo nga kinabuhi, you are now a new creature. All things have passed. All things have become new. No, dili man ko maka-judge sa kaluwasan sa isa ka tao, but I'm just kanilang diri makita nato sa pulong sa Ginoo ginapakita diri nga ang imong pagsalig ngano man nga wala man kakakita sa kinabuhi. Nya maingon ka, ingon si James, it's dead faith.
Kay pila, pwede man ta makaingon nga na ako'y pagsalig sa Ginoo. Pwede gyud. Ang isa ka tao pwede ba ya? Si Judas. Uban-uban bagay siya ka Jesus Christ. So ang mga tao nakaingon na nagin na siya pagsalig sa Ginoo. Kay uban-uban ko siya. Pwede galin. Magsimba ka diri sa church. Nagbautismuhan ka. O nagpa-transfer of membership. Siguro kay wala na articulate pag-ayo sa pangutana, nakalusot ka sa mga pangutana. Or maybe you know the Christian answer the right way. We can claim to have faith, but real faith produces that glorifies God. You will know them by their fruits, as the word of the Lord declares. Yes, we are saved by faith alone. But that faith, that real relationship with the Lord Jesus Christ, it produces fruit in their lives. Not only worthless faith, dead faith, thirdly, is called living faith. Verse 18, it says, "But someone will say, 'You have faith, I have works. Show me your faith without works, and I will show you faith by my works.'" Now, si Pastor James, gipakita niya ang picture of an opponent to his argument, saying that some have faith and others have works. Now, sa maragon ni nag-iingon diri, nag-iingon sa uban nga mga tao, nga-ingon, okay, extrovert ko, siya introvert. Or ingon siya athletic ni sila, kani sila intellectual ni sila. Or ang kwan is that kani sila ilang mga trabaho diri is that pang opisina, kani diri kay pang rubo nga mga trabaho. Neighbor gyud mi kamua. No, it's not like that. Dili inana, ingon si James, dili inana. Ingon ni James, he put it to this test. Show me your faith without works, and I will show you my faith by my works. Ingon din ni James, he was saying that I will show you the real faith by my works. By my works. This is not to each own situation. Dili ni nga, inana na imuha ako, inani sa niya ako, dili ni siya inana nga sitwasyon. Because genuine faith is the foundation, and faithful obedience is the natural expression of that foundation. That genuine faith is not intellectual. Nga nakaila ko sa Ginoo, no. But it is an intimacy with God. Nga naila nimo kung kinsa ang Ginoo, unsa iyang gusto sa imong kinabuhi, His will for your lives, and you will do the will of your Father. And that is why that faithful obedience is the result of the foundation nga sa tong pagkaila sa Ginoo. Because when Jesus changed us, we are changed for real. Amen? Dili nga partial lang ang pagbag-o sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nga ahiya na ka mabag-o kung mabautismuhan ka, daw be kay nataas imong kamot, para ba ni bautismuhan ni akong kumo? Mga binuang ba? No. Walay partiality sa walay parte sa imong kinabuhi sa pagbag-o sa Ginoo sa imong kinabuhi. The moment that you came to know the Lord Jesus Christ,
You were made alive. All things is new. So ang ato ang pagbuhat diha sa buluhaton sa Dios nagapakita sa atong tinuod nga pagsalig. Kay lisod kayo ng isa ka bata nang ingon siya nga, ako kaya kay nako half court, successive, napulo ka shot, shoot na permente half court. Kaya kay nako na half court, successive. Kinsay maka kaya diri og shot half court, successive, shoot good, wala gyud mintis. May mga basketball player diri. Aya ta magtuo sa isa ka tawo nag-ingon siya nga kaya niya maka-shot og half court successively. Walay mintis kung iyang mabuhat. Di ba? Mao gyapon ginaingon ni James. It's one thing to say that you have faith, but you don't actually demonstrate genuine living faith until you show a changed life with godly living. Kaya kung nagaingon ka nga ako, na ako'y relasyon sa Ginoo, you're expressing yourself kay naa ka sa Sunday morning, and on the succeeding day, Monday to Saturday, lahi nga klase nga kinabuhi, yung kinabuhi. Munang ginaingon ni James. Nga nagaingon ka lang nga nakay pagtuo, pagsalig sa Ginoo. But the remaining days of the week, di ka kagamit sa Ginoo. And we have that lesson on Ephesians, walk the talk. Nga dili ta nga magaingon lang nga ako'y kaila ako sa Ginoo. Pero usahay ato ang mga baba, usahay ato mga pinulungan, atong mga lihok, wala nag-exhibit sa pagsalig sa atong Ginoo. And that is why mo na si James, a living faith is naubanan sa ato ang pag-expression of the foundation of who God is. Ang atong kinabuhi, gakakita kung unsa ang Ginoo, kinsa ang Ginoo sa atong kinabuhi. And lastly, in verse 19, nga klase nga pagtuo is called demonic faith. In verse 19, you believe that God is one, good. Even the demon believe, and they shudder. Unsa may implication aning verse ato? Listen. Saying that you believe in God is not enough. Saying that you believe in Jesus Christ is not enough. Kaya nga naman, bisan pa ang yawa, nagatuo. Kurog pagali sila. And that is a demon faith. Na yung mga katuduanan nakaabot diri sa ato sa Bukidnon, even to the other part sa ato diri sa Pilipinas, di na kinahanglan ka magkuhan sa Ginoo. Tuo lang. Luwas ka na. We must have real faith. In Romans 10, verse 9, if we confess with our mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Basi igsuon aniya ka diri. Ug naguna-una ka nga ako, gatuo man ko sa Ginoo, and that you haven't really declared Jesus and confess from your sins. I invite you to pray to the Lord, Lord, I acknowledge that I am a sinner. Makasasala ko Ginoo, pasayloha ako sa mga kasalanan.
O ginadawat ko ikaw na akong personal man luwas, ug ikaw na maghari sa akong kinabuhi. Ug isuon ka na siya nga pagampo, dili ko nagaingon nga mao gid na siya nga klase or unsa nga klase nga imong pagkasturya. Ikaw maluwas kun dili sincero, nakakita ang Ginoo sa imong kasing-kasing. And I believe at the moment when you accepted the Lord Jesus Christ, dili man automatic you will nga naa kay feeling nga makita, but you have to trust on the worthiness of God, that when you ask, when you confess from your sins and accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior and make Him God in your life, you will continue to desire, magapadayon ka maga-desire pag ila sa Ginoo sa imong kinabuhi. And that real belief in the Lord Jesus Christ, that real belief is to demonstrate by our changed life. Because believing in God's existence is not enough. Mo gyapon na ang ginabuhat sa mayawa, kabalo man sila nga exist ang Ginoo. Hadlok pa sila. Simply saying that we believe in God or even actually believing in God is not what we are called to. Wala kita ginatawag na, but we are called to surrender our lives to God and His ways. Kaya kung ikaw anak sa Ginoo, imong gisaligan ang Ginoo nga imong personal man luwas, ikaw ginatawag ka nga imong isurrender ang imong kinabuhi sa iya. Ug imong ikinabuhi na imong kinabuhi dili sigon sa imong gusto, kundi unsay gusto sa imong Ginoo. Unsay gusto sa atong Ginoo. Not only that we are called to be disciples, to be follower of the Lord Jesus Christ. A learner. Disciple is a learner. Masay basig nag-stick ra sa to ang mga disciple katurang 12. But even karon, kung wala ka na disciple, magpa-disciple ka. Nakakita yung mga leaders that will lead us in knowing the Lord Jesus Christ more. Not only that we are called to surrender, we are called to be a disciple, we are also called to forsake everything else and pursue a life of faith. Muning bakak karon sa kalibutan nga para malipayon ka, dapat you would seek all the promotions in this life so that you will have a bigger salary grades para na ni sa imong kaugmaon, pang retirement na ni. And then you would waste all your life spending the rest of your life to this worldly pursuit and not being used by God. But we are called to forsake everything. No, I'm not telling that dili na lang ko maning kamot ani pastor kay imong mangkuan nga it's your personal walk with God. And may the Lord convict you to whatever God would lead you, that you would live your life aligned to the will of God in your life. Muna akong pagampo. That as you walk with the Lord, God will convict you unsa iyang mga kabubuton sa imong kinabuhi. And we are called to give our lives, our very lives for Him. So faith nga gipakita diri ni James, the kinds of faith is worthless,
dead, and even demonic. And this faith should remind us that hinaut dili kita mahimo diha. Nga ato nga pagsalig, walay kwenta, patay nga pagsalig, or a demonic faith. We should fear this kind of faith. Are works required for us to come to faith in Jesus Christ? Requirement ba ang ato ang binuhatan para kita makaila kay Jesucristo, ana kita relasyon kaniya? What do you think? Kinanglan ba itong maing buhat para sa ato ang salvation? Yes or no? Ha? No. So if we have genuine faith, will it accompanied by godly works? Yes. So the bottom line is that let's live lives by living faith. This is a life guided by a deep belief. Kung kinsa ang Ginoo, it goes beyond just having faith. Busa bitaw, ang ato nga pagkaila sa Ginoo, our doctrine affects our behavior. Unsa ato nga doktrina, unsa atong pagkaila sa Ginoo, it really affects our behavior. So this morning, the challenge for us is that ask yourself, is my faith dead or alive? Diba? Is my faith dead or alive? Kung sama sa washing machine, ang washing machine ba, galimpyo pa ba? Gatuyok pa ba kung i-on? O wala na? And number 2, write down 5 evidences of living faith. How can you know if your faith is alive? Write down some vital signs. Challenge yourself. And lastly, go live it. Ikinabuhi ang imong pagsalig sa Diyos. Don't just be a pretender. Don't believe only in words like the demons, but live your faith. Live your faith. How is your vitality when it comes to studying the Word of God? How is your vitality towards the lost? How is your vitality towards serving the Lord? Magampo kita. Ama na mga langit nun, Ginoo, salamat Ginoo karong gabuntag, salamat sa imong pulong, nagpadayag kung kinsa ikaw Ginoo. Ginoo, ikaw Ginoo padayon magapanalangin sa imong pulong nga napadayag karon. May your name be glorified and be magnified. In Jesus' name we pray. Amen. Mayong buntag sa tanan. Magampo ta sa atong upiring. Amano Diyos nga balaan, salamat kay Diyos imong gugma. Bisan si mong alagan nga gigamit sa pagpinumdum nimo kanamo, mahitungod sa mong pagtuo. Kung ang doon na kay pagtuo, apan wala sa buhat sa kinikapatay. Salamat Ginoo sa pagpinumdum ni responsibility namo sa mga Kristohanon. Sa pagbuhat, pinagi sa pagtuo salag diha kanimo. Salamat sa tanang higayon sa imong gugma ug palaing adlaw nga gidugang mo sa ginagabuhi, ikaw matinumanon ka na mo, bisan kami dili takos. Sa mong paghatag sa mong mga gaso, gupiring karon nga buntag, gamita kinaginoo, sa pagpagamit sa pagsangyaw sa mayong balita, para sa imong kimayaan.
Panalangin ni kini, makahatag kini magkusog, kadasig, sa pagpangalagad kanu samtang pagpabot sa mong pagbalik. Diyan po na mo gisali pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.
I would like to request everyone to please rise for our final song. Our goal in our Christian life is to be like our Master. And let's acknowledge that we cannot do this in our strength, but only through His power. Let us sing more like the Master. More like the Master I would ever be, more of His meekness, more humility, more zeal to labor, more courage to be true, more consecration for work He bids me soon. Take down my heart, I would be thine alone. Take down my heart and make it all thine own. Purge me from sin, O Lord, I now implore. Wash me and keep me, be thine forevermore. More like the Master is my daily prayer. More strength to carry, cross I must bear. More earnest effort to bring His kingdom in. More of His Spirit, the wanderer to win. Take down my heart, I would be thine alone. Take down my heart and make it all thine own. Purge me from sin, O Lord, I now implore. Wash me and keep me, be thine forevermore. More like the Master I would live and grow. More of His love to others I would show. More self-denial is in Galilee. More like the Master I long to ever be. Take down my heart, I would be thine alone. Take down my heart and make it all thine own. Purge me from sin, O Lord, I now implore. Wash me and keep me, be thine forevermore. Magampo kita, Ama na mong langit nun, Ginoo. Amo nga pag-ampo, nga ikaw, Ginoo, mag-uban ka namo sa imo nga grasya, sa imo nga gahom, nga amo, Ginoo, magikinabuhi. Sama, Ginoo, sa kay Jesucristo sa iyang pagkinabuhi diri. Kabalo kami, Ginoo, nga lisod, dili namo kaya ka na, Ginoo. But it is only by your grace and by the power of the Holy Spirit that we can live a life that glorifies you above all. Lord, bless us, O Lord, as we depart from this place. We desire that you alone be glorified and be magnified for this the rest of the week. Help us with our walk with you, our time with you. Nga ikaw ginyo padayon makipagstorya sa matag isa na mo ang kinabuhi. Kini mong ginatugyan o ginapasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.